Merong isang mountain hiker na nagkaroon ng aksidente habang siya ay naglalakbay sa isang matarik na bundok. There was this hiker who was trying to climb a mountain. Biglang nahulog! Ah! Tish! Biglang naudot yung kanyang pagkakabaksak. Kasi nakakapit siya sa isang sanga. He was holding to a branch on a cliff. Pero madilim, wala siyang makita. Kasi madaling araw siya nag-mountain hiking. Medyo wala pang aninag ng araw. Kaya sabi niya, naku, siguro malalim tong bangin na ito. Grabe! Pag binitawan niya yung branch, mamatay siya at mahulog siya. Itong taong ito, matagal nang di nagsisimba. Medyo matagal na siyang di nagdadasal. Parang nalimutan niya si Lord, sobrang busy. Biglang for the first time in his life again, he started praying. Lord, pasensya ka na. Tagal na kitang di kinakausap. Help! Tulungan mo naman ako, Lord! Mamamatay ako, mahuhulog ako, hindi na kaya. At biglang merong tinig na nagsalita. Tinatawag mo ba ako? Ko. May echo pa no? Nagulat siya, sabi niya, ha, Lord, ikaw ba yan? Yan. May echo rin, ano? Sabi ni Lord, oo, ako to. Ano bang kailangan mo? Lord, tulungan mo ako, mahuhulog ako, mamamatay ako, malalim yata ito, ang dilim, wala akong makita. O sige, tutulungan kita. Sige Lord, thank you Lord. Bumitaw ka. Let go of the branch, sabi ni Lord. Lord, baliw ka ba? Hindi mamamatay ako. Bumitaw ka. At bigla siya nag-isip, nag-contemplate, susundin ko ba o hindi? Bigla niya sinabi, meron pa bang iba dyan? Maya-maya, medyo nagbubukang liwayway. Lumiliwanag na. Inaantok-antok na siya, kakakapit doon sa branch. Pag dungaw niya, 1 foot na lang pala, lupa na. Bumitaw siya. Dapat pala nakinig ako sa Lord. Hello? Hi. Minsan daw sa buhay natin, may pinapagawa ang Diyos. May inuutos ang Diyos. Hindi natin maintindihan. Lord, hindi. Ayoko eh. Mas magaling ako eh. Lord, hindi tama yung pinapagawa mo eh. Hindi ko maintindihan. Sometimes we need to trust God. Amen? That He is wiser and He knows better than us. And He knows what He is doing. Minsan, pag meron tayong pinagdadaan ng mapait at matindi, mabigat sa ating buhay, ang Diyos, iniimbitahan tayo. Tiwala ka sa akin, anak. Hindi mo naiintindihan. Pero alam ko ang plano ko para sa iyo. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya sa umagang ito, ang ating paksa ay pinamagatang God can provide when we trust Him for our needs. Nagbibigay naman ng Diyos eh. Nagpapala naman ng Panginoon eh. Pero kailangan magtiwala ka. He invites us to trust Him. But He will provide as well. Ang kwento natin ngayon ay makikita sa aklat ng 2 Kings. Biglang merong isang biyuda na humingi ng saklolo. There was a widow who asked for the help from this man of God, si Elisha. At sabi niya, propeta ng Diyos, Elisha, tulungan mo naman ako. Mamamatay na kami sa gutom. Namatay ang asawa ko. By the way, ang asawa ko naglilingkod din sa Diyos. Kamamatay lang. At dahil namatay siya, baon kami sa utang. Prophet Elisha, tulungan mo naman kami. Darating na yung pinagkautangan namin. The creditor is about to come. At pag hindi kami nakabayad, kukunin niya yung 2 anak ko para maging alipin niya. He will take my 2 children to be his slaves pag hindi kami nakabayad ng utang namin. Sabi ni Prophet Elisha doon sa byuda na namatayan ng asawa at baot sa utang. Sabi niya, paano kita matutulungan? Ano bang meron dyan sa bahay ninyo? At sabi ng byuda, wala na kaming gamit-gamit, wala na kaming makain. Pero meron nag-iisa lang na walang laman na jar for oil. Itong sisidlan para sa langis. Wala eh. Wala na kaming panluto, wala na kaming pagkain, wala na kaming gamit. Sabi ni Prophet Elisha, sige, sundin mo ang aking instruction.
Kumuha ka ng mga basyo at mga walang laman, mga palanggana, mga baso, mga palayok, mga tipa, mga jars, mga lahat, kunin mo lahat, ihilera mo at simulan mong ibuhos yung jar of oil na yan. Siguro sa isip ng byuda, wala kang laman eh. Ano ibubuhos ko? Pero sinunod niya. O anak, kumuha kayo ng mga tabo, kumuha kayo ng mga planggana, kumuha kayo ng mga baso, So hinilera nila at sabi ni Prophet Elisha, isara niyo yung pinto at umalis na si Prophet Elisha at antayin niyo may gagawin ng Lord. Sometimes the instructions are weird and irrational and unreasonable. Parang, Lord, di ko maintindihan. Ano ba pinagawa? Pero Lord, susunod ako. The widow obeyed by faith. Sabi niya, sabi ni Prophet Elisha, ibuhos ko rin itong walang laman na ito eh. Pagbuhos niya, biglang, wow! Parang gripo ng olive oil. Wow, olive oil. Mahal to, mahal. Kasi sa Middle East, sa Mediterranean area, that's the oil they get, no? Olive oil. Napakamahal. At napakasarap na panluto nito. Ito yung ginagamit sa baking. So, bumubuhos parang gripo. Tapos, mapupuno na yung pitsin. Yung next naman. Napupuno na yung mga baso. Napupuno yung planggana. Lahat. Pati arenola, lagay mo na. Napupuno. Sabi ng mga anak, Mami, wala na, paubos na. Last na to. Baso ko na to. Coffee mug ko yan eh. O sige. Mami, wala na. Wala na bang lalagyan? Biglang huminto. Wala na kasi paglagyan eh. Huminto yung olive oil coming from the empty jar. Ito tuwa yung mag-iina. Mabubuhay na tayo. Ang daming langis. Ulam natin langis. Olive oil. Di lumabas siya, hinanap niya si Prophet Elisha. Prophet Elisha, grabe, naghimala ang Diyos. Grabe, thank you, Lord. Ano gagawin namin? Doon sa maraming oil, isang damakmak na olive oil. Sabi ni Prophet Elisha, gamitin nyo, magluto kayo, ibenta mo yung iba, at lahat ng kikitain, yan ang gagamitin nyo sa pang-araw-araw, pang isang taon. 1 year grocery mo yan. Yes! Woohoo! Praise God. Yan ho ang ating kwento sa umagang ito. Ito ang kwento ng isang taong desperado. Walang-wala. Pero sumunod sa utos ng Diyos. Amen? Nagtiwala sa pangako ng Diyos. Lord, sa sinabi mo, may gagawin ka, magtitiwala ako sa iyo. Ayan. Ito daw ho ang kwento ng isang byuda na umasa sa himala at pagtugon ng Diyos sa kanyang pangailangan. The God who provides our needs, but He invites us to trust Him. So ito yung sitwasyon niya. Una, siya ay desperado. Kasi nung panahon na yon, kapag ka byuda ka, ang mga babae nung unang panahon, hindi pwede magnegosyo, hindi pwede magtrabaho, hindi pwede mag-aral, hindi pwede mag-drive. So puro lalaki ang gumagawa. Pag nawalan ng lalaki sa bahay, yari ka. Parang sinumpa ka na pagka ikaw ay byuda. Kasi magugutom ka, mamamatay kayo sa gutom. Kasi walang magtatrabaho eh. Walang magdinegosyo sa pamilya. Ayan. So there was despair in the family, there was death in the family. At yung asawa niya ay naglilingkod din sa Diyos tulad ni Prophet Elisha. Kaya yung pamilyang ito talagang malapit sa Diyos pero naghihikahos. And there was debt in her family. Baon sila sa utang. In fact, kapag di sila nakabayad, ang gagawin pambayad yung mga anak niya. Noong unang panahon, legal yun. Today, bawal yun, di ba? Ang pambayad, mga anak mo. Di ba? Noong unang panahon, ganun ang kalakaran nila. Kung hindi ka makapagbayad, kunin ko na yung aso mo, kunin ko na yung kabayo mo, kunin ko na yung mga babuyan mo, yung mga manok mo, akin na. Wala eh. O yung anak mo sa akin na lang. Ganun. Makakatakot itong sistema noon, Pero ito yung sitwasyon ng widow. The widow was desperate for help. And so, but there was devotion in her family. They were trusting God even though they were poor. Hello? Walang-wala na ako, Lord, pero magtitiwala ako sa iyo. That's the widow. Kaya ang una niyang tinawagan, hindi mga kamag-anak, Mare, pautang naman. Ang una niyang tinawagan, ang una niyang siningan ng saklolo ay hindi mga kapitbahay o yung kanyang mga ninong at ninang. Pahiramin niyo naman kami ng pera, magugutom kami, mamamatay kami sa gutom. Instead, she runs to a prophet of God.
sa lingkod ng Diyos. In other words, si Elisha dito represents God on earth. All prophets are like that. Parang siyang pastor. Parang siya yung kinatawan ng Diyos sa lupa. Si Prophet Elisha represents God's heart, God's will, God's message. And God's miracle for the people. So itong widow na ito, tumakbo kay Prophet Elisha. Tulungan niyo naman kami. And then she received her miracle. So ito yung pag-usapan natin. Sa mga panahon, nagipit ka na at parang wala ng pag-asa, we can cry out to God. Amen? We can consider what God has given. We can carry out God's instructions. Yung susunod ka pa rin kahit di mo naintindihan pinagagawa ng Diyos. And we celebrate the miracle of God. Kapit lang sa Panginoon, hindi ka niya bibitawan. So, sa araw na ito, meron tayong 4 na aral na mapupulot dito sa kwento ng byuda, itong balo na nagtiwala sa Diyos. Ito yung una. When you are in despair, you reach out to God for help. When you are in despair, you recognize what God already gave you. When you are in despair, you respond to God's instructions in faith and you receive God's provision. So, simulan natin. Ito yung una. Kapag gipit ka na at parang wala ng pag-asa, tumawag ka sa Diyos. Humingi ka ng saklolo sa Diyos. Nasubukan niyo na ba yun? Yung walang-wala ka na, Lord, walang pambayad sa ospital. Lord, tulungan mo naman yung anak ko. Yung mamamatay na magulang mo, Lord, pagalingin mo naman si mami. Yun, sumasaklolo. Yung mawawala na sa trabaho ang asawa mo, babaksak ng negosyo, Lord, iangat mo naman kami. When we cry out to God, God responds to us in grace and mercy. Pero hindi laging solusyon kaagad ang binibigay ng Diyos. Hindi laging kagalingan agad. Nandiyan pa rin yung cancer, nandiyan pa rin yung problema. Pero ang Diyos, bibigyan ka ng iba. Hindi pera lagi ang binibigay ng Diyos. Hindi solusyon lagi ang binibigay ng Diyos. Hindi gamot lagi ang binibigay ng Diyos. Minsan, He just gives you peace. Yung payapa ka pa rin kahit magulo. Payapa ka at ang himbing ng tulog mo kahit ang gulo at ang sakit at ang hirap ng pinagdadaanan mo. Diba? The Bible says, you give all your worries to God and the peace of God will guard your heart. The peace that passes all understanding. Yung kapayapaang hindi maintindihan ng mga tao. And that is what happened to the widow. He cried out to the man of God, tulungan niyo naman kami. Nakiusap kay Elisha, ang asawa ng isa sa mga prophet. Sabi niya, patay na ang asawa ko na servant mo. Alam mo pong may takot siya kay Lord. Ngayon po, dumating ang pagkakautang niya at kukunin nito ang 2 kong anak para gawing alipin. She was desperate. Minsan, when your back is against the corner and you are on your last rope, parang, Lord, wala na akong makapitan, wala na akong matawagan. Kukunin ng mga anak ko. Mamamatay kami sa gutom. Tulungan mo naman kami, Panginoon. Have you ever prayed like that? Minsan, dumating dapat tayo sa punto na, Lord, kung wala ka sa buhay ko, walang kwenta lahat ito. Lord, kung wala ka sa buhay ko, magpapakamatay talaga ako. Lord, kung wala ka sa buhay ko, hindi talaga ako maligaya kahit sa damakmak ang pera ko. So that's a prayer of desperation. Minsan may pinapatikim sa atin ng Diyos ng mga desperate moments. Yung mga, Lord, maghihiwalay na kami, tulungan mo naman ako. Bigla yung prayer mo lumalalim. Yung panalangin mo nagiging basag at durog. Lord, hindi ko na kaya. We reach out to God for help. Marami akong mga ganung moments sa buhay ko. Yung nagka-tuberculosis ako, sigaw, iyak sa Panginoon. Nung na-hospital ang asawa ko, sigaw, iyak sa Panginoon. Nung ma-dengue yung anak ko, iyak sa Panginoon. Nung baong kami sa utang, hindi ko alam kung paano kami makakabayad, iyak sa Panginoon. And those moments of desperation are beautiful moments. Yes, sa paningin ng mga tao, it's bad, it's ugly, it's painful. Pero sa paningin ng Diyos, those are beautiful moments of faith. Biglang na dumadaan sa apoy yung pananampalataya mo, nayayanig yung pag-asa mo, at nakikita mo na mas malakas ang Diyos, mas marunong ang Diyos, mas matalino ang Diyos, mas mabuti ang Diyos. Amen? Amen. Praise God. Palapakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord.
And we pray that God will give more moments like that. Lord, sige Lord, kahit anong bagyo, kahit anong hirap, kakayanin ko, basta nandiyan ka, huwag mo akong bibitawan, Panginoon. Huwag mo akong iiwan, Panginoon. Ito naman yung pangalawa. When you are in despair, you recognize what God had already gave you. Alamin mo kung ano ang binigay ng Diyos. Pansinin niyo ang ginawa ni Prophet Elisha. Tinanong niya, ano ba ang meron ka dyan? Kasi hindi naman laging zero eh. Hindi naman laging walang-wala. Pero totoo, meron pa rin binigay ang Diyos sa'yo na pwede mong gamitin, at pwede niyang pagpalain, at pwede niyang palaguin. Tignan niyo nangyari. Nagtanong si Elisha, anong may tutulong ko sa'yo? Sabihin mo, anong meron ka sa bahay mo? Sagot ng babae, wala po, except. Kala niya wala, ano? Ano ba? Meron ba wala? Wala po, pero meron. Gulo mo ah. Wala po, except sa isang maliit na jar ng olive oil. So yun ang tanong ni Prophet Elisha, what do you have in your house? What do you have in your life that God can use? Ano yung meron sa buhay mo na pwedeng gamitin ng Diyos para maipakita ang kapangyarihan niya sa iyo? Ito rin yung nangyari kay Moses, ano? Lord, hindi ko kayang umarap kay Paraon. Hindi ko kayang sagupain itong Egyptian Empire na ito. Ang tanong ni Lord kay Moses, ano ba yung nasa kamay mo? Ito, tungkod. Ayan, gagamitin ko yung tungkod na yan para sindakin itong salbahing hari na ito. Ayan. Ganon din si David. Lord, ang laking higante nito, itong si Goliath na ito. Paano ba ito? Tinatanong ng Lord, ano ba yung nasa kamay mo? Tirador. Tsaka mga bato. Ayan, gagamitin ko yan. Minsan din tinatanong ni Lord sa'yo, anak, ano ba yung meron ka? Gagamitin ko. Ganon din yung mga disciples, ano? Sabi niya, Lord, gutom na yung mga tao. Walang 7-Eleven, walang Jollibee dito. Paano na to, Lord? Parang ni Lord, maghanap kayo kung ano meron dyan. Ay, may dinala. Ito, Lord, may bata, Boy Scout, meron lunchbox. Ito, Lord, tinapay at isda. Ayan. Binless ni Lord, pinarami ng Diyos, naghimala ang Diyos. Palapakan natin si Lord. Ito ngayon ang tanong. Minsan, tinatanong mo, Lord, hindi ko na kaya, paano ba? Tulungan mo naman ako. Ang unang tanong ni Lord sa'yo, ano yung hawak mo? Ano yung meron ka? It could be a talent. It could be a property. It could be a tool. It could be a gift in your life. Nung pandemic, maraming nawalan ng negosyo, maraming natanggal sa trabaho. So merong akong kaibigan, tinanong siya ni Lord, anak, ano bang meron dyan sa'yo? Ano yung meron ka? Lord, magaling ako magluto. Nagluto siya ng mga bibingka, bininta niya online, kumita, nakakain sila ng pamilya niya. Hello? Ano ba yung meron ka? Pero yung iba sa atin, hindi marunong magluto, pero marunong ka kumanta. Meron akong kaibigan. Lord, wala naman akong ibang talento kundi kumanta. So inibigay siya sa kasal, kakanta, bigyan siya ng 5,000. Pupunta sa isang birthday, kakanta siya ng happy birthday, bigyan siya ng 2,000. Yun mo, happy birthday lang kita mo ha. Siyempre, maraming kanta yun. Sa anniversary, kumanta ka. So, pag may mga event, kanta siya, may banda, ayan. Kumita, nagbuhay ang pamilya niya ng pandemya. Tinatanong ng Panginoon, anak, ano ba yung meron ka? Tinatanong niya doon sa babaeng byuda. Sa babaeng balo, the widow was asked, what was there in your house that God can use? That's what Elisha asked the widow. Ito ngayon ang tanong ko sa inyo. Ano ang meron ka? Talento, gamit, bagay, gift ni Lord na gusto niyang gamitin para pagpalain ang pamilya mo, para iangat ang buhay. Whatever it is, God will use it. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Ito naman yung pangatlo. Kung may pinapagawa ang Diyos, gawin mo. Kahit minsan, parang hindi mo kagad naiintindihan at naunawaan. Bakit ito? Bakit ganito? Respond to God's instruction in faith. Sundin mo ang mga pinagagawa ng Diyos. Ito na. Sinabi ni Elisha, pumunta ka sa mga kapitbahay mo at manghiram ka ng maraming lalagyan ng langis hanggat meron kang mahiram. Tapos, pumasok kayo ng mga anak mo sa loob ng bahay nyo at isara ang pinto. So, nakahilera lahat ng mga banyera, mga tasa, mga
Salinan nyo ng langis ang mga jar. Pag puno ng isang jar, itabi nyo ito, and next, and next, and next. Minsan, ganun din daw yung pananampalataya natin. Hindi pwedeng, Lord, naniniwala ako sa'yo, nagtitiwala ako sa'yo, pero hindi ka naman sumusunod. Kailangan daw mayroong pagsunod. Siguro narinig nyo na yung kwento ng isang tightrope walker, ano? So itong tightrope walker na to, ano ba yung tightrope walker, Pastor Mike? Ito yung sa circus, ito yung tumatawid sa lubid. So yung lubid, talagang matigas na lubid yan, tumatawid siya. E di palakpakan mga tao, "Woohoo! Galing! Galing! Naniniwala kami sa'yo! We believe in you!" Di sabi niya, sino naniniwala na kaya kong tawirin ito hanggang doon? Meron akong dalang silya. Kami, naniniwala kami! Magagawa mo yan! You can do it! We believe in you! So, natawid niya nga. Yes! Woohoo! Sino sa inyo naniniwala na kaya kong bumalik mula doon hanggang doon? May dala akong silya! Naniniwala kami! Woohoo! Kaya mo yan! At sabi ng tightrope walker, kailangan ko ng volunteer na uupo sa silya! Sino naniniwala sa akin? At biglang tumahimik. Hello! Minsan daw ganoon tayo kay Lord, ano? Anak, naniniwala ka ba sa akin na kaya kong gawin na lahat? Yes, Lord! Naniniwala ako sa iyo. Magaling ka. Kaya mo, Lord, ang lahat. O anak, halika dito. May pagagawa ako sa iyo. Ikaw na lang, Lord. Wag na lang. So faith requires that we obey God even when it's difficult. And even when it doesn't make sense for us. That's faith. Meron isang bata na natrap sa isang bahay na nasusunog. Nakalabas siya ng bintana pero wala na siya makita kasi puro usok na. Nandun siya sa alulod ng kanilang bubong. At sumisigaw niya siya, "Tatay! Tatay! Dad! Where are you?" So sumisigaw siya, wala siya makita, puro usok, madilim. At yung tatay niya, biglang sumigaw, "Anak! Nandito ako! Kaharap mo lang ako! Hindi kita makita, wala akong makita! Talong ka lang, sasaluhin kita! Jump! Jump! I will catch you! Trust me! Trust me! I cannot see you! Asan ka ba? Wala akong makita! Basta tumalong ka lang! Malapit na yung mga apoy. Lumalagablab na yung buong bahay. Magkukulaps na yung bubong. Babaksak na lahat ng mga kahoy. Anak, talon! Wala akong makita, pero tatalon ako. Woo! At nasalo siya ng tatay niya. Sometimes God invites us to that leap of faith. Ano? Wala kang makita. Wala kang maramdaman. Lord, di ko maramdaman. Lord, di ko makita. Anong ginagawa mo? Lord, hindi ko alam. Pero magtitiwala ako sa iyo. And that is what the widow did. Na pag may pinapagawa ang Diyos, alam mong sinasabi ng Diyos sa iyo, gawin mo kahit na minsan masakit at hindi mo maunawaan kung bakit. For example, sabi ni Lord, patawarin mo yung kaaway mo. Ha? What? Meron ba iba dyan? Yung di mo pinapansin, lapitan mo ngayong kamayan mo. Ha? Ibang church na lang ako, Lord. Ayoko nga. So yung widow, ganoon din siya, parang, Lord, wala kang laman eh. Ba't pinabubuhos mo wala laman na? Meron pala. So the miracle of God happens. The blessing of God comes when we trust and when we obey. Amen? Yeah. Palakpakan natin ang Panginoon. Woohoo! Praise God. Praise God. And this is how the story ends. Number 4, we receive God's provision. Asahan natin ang pagtugon ng Diyos. So, umuwi silang mag-ina. Umuwi nga ang babae kasama ang mga anak niya at nagsara ng pinto. Sabi ng prophet, sabi ni Prophet Elijah, sara ng pinto. Isa-isa niyang sinalina ng langis sa mga jar habang tuloy-tuloy siyang inaabutan ng jar ng mga anak niya. Nang mapuno nila ang lahat ng mga jar. Sabi ng isa sa mga anak niya at huminto ng pagdaloy ng olive oil. Pumunta ang babae kay Elisha, ang prophet ng Diyos, at kinuwento ang nangyari. Sinabi ni Elisha, ibenta mo ang langis at bayaran mo ang mga utang mo. Oh, hindi na magiging alipin ang mga anak ko. Gamitin yung mag-iina, yung matitirang pera. So, sa panahon na gipit ka, parang wala ng pag-asa. We can cry out to God, we consider what God has given, carry out God's instructions, kahit masakit at mahirap, and celebrate the miracle of God. Kapit lang sa Panginoon, hindi ka niya bibitawan. May natutunan ba kayo sa araw na ito? Yes. Praise God. So today we talked about 4 beautiful truths. Pagka desperado ka na at gipit ka na, when you are in despair, reach out to God for help.
Recognize what God already gave you. Respond to God's instructions in faith and receive God's provisions. Tayo po natin tumayo, tayo manalangin. Let's all stand, let us pray. Salamat, Panginoon, sa iyong pagmamahal sa amin, na kahit kami po may pangit na pinagdadaanan sa mundo, may kahirapang hinaharap sa buhay, merong mapait na tinitiis sa aming pamilya, merong kagipitan at kaguluhan pinagdadaanan sa aming buhay. Lord, we know that you are the God who provides. We know you are the God who turns around our lives and create a miracle in our lives. Ikaw, Panginoon, ang Diyos na tumutugon sa aming pangailangan. Pero, Panginoon, iniimbitahan mo kami na magtiwala. Iniimbitahan mo kami na sumunod upang sa gayon, maranasan namin ang iyong awa at ang iyong pagpapala at ang iyong biyaya. Help us to encounter your grace in a fresh way sa aming marriage, sa aming mga anak, sa aming pamilya, sa aming negosyo, sa aming trabaho. Nawa ay magkaroon kami ng bagong ibayong sigla at ibayong dampi ng pagmamahal na galing sa iyo. Help us to catch a glimpse once again, O God, of your love, of your mercy, of your power in our lives. Na makita ng mga kapitbahay at malaman ng mga kamag-anak at makita ng mga barkada at kaibigan namin na ikaw ang Diyos na nag-iingat sa amin, ikaw ang Diyos na kakampi namin, ikaw ang Diyos na tumutulong sa amin at gumagabay sa amin. Thank you, Lord.